Okay guys, so merong chismis, o chismis lang, na tong si Peso Go ay auto-disburse daw. Kaya sabi ko, masilip ka kung totoong auto-disburse yung loan app na to para mabigyan ko kayo ng heads up. I found na, mukhang okay ha. But hindi ko sinasabi, nasubukan nyo kaagad. Panoorin nyo yung video na to para meron kayong tamang expectations. Kaya keep watching. Hello everybody! Welcome back to my channel. It's Ate Rad here at dito nagre-review po tayo ng mga online loan platforms para mabigyan kayo ng heads up kung okay ba yung loan app na to o hindi. Grabe! Ang kapal ng mukha para sabihin na mukhang okay yung loan app. Ano ba yan? Sponsored ba yan? This video is not sponsored. It is based on my personal opinion. Sinubukan ko po yung loan app kasi may nag-comment doon sa Facebook page ko na auto-disburse po siya. Nasabi ko na naman na mukhang okay yung loan app na to. Number one, kung meron kang pambayad. Kung wala kang sarili mong GCash. Dahil nagdi-disburse po siya sa GCash na kahit na hindi nakapangalan sa'yo or someone na nag-apply sa loan app na to. Which can also be a red flag, but hear me out guys. Kaya nga dapat tinatapos yung video na to eh. Bago yan. Kukulitin ko lang kayo with a little bit of, plug-in. Kasi yung loan app na to ay nada-download lang po sa Google Play Store. Kaya dito ko po siya din-download sa aking Samsung Flip 6. Napa-upgrade ako dito guys dahil yung dati kong cellphone kung saan nagtetest ako ng mga loan apps na wala sa iOS ito. Unfortunately atin-atin lang to. Na-notice ko lang na may mga loan apps na ayaw nang gumana sa mga old na mga Android phones. Kaya napa-upgrade ako guys at buti na lang meron pong Shopee kaya nabili ko siya on installment. So if you guys are interested sa phone like this, kasi pwede siyang bilhin on installment at interest na mababa, then, meron tayong product link dyan. But, para mapilitan guys kasi hindi naman to sponsored. And kung one last. Kung bet nyo yung desk lamp na to guys, nasa Shopee rin. Alam nyo, para magmukhang aesthetic yung bahay nyo, you can get, stuff from Shopee. Like this lamp. And this one as well, yung may pa-circle, pabilog pang vase. As well as this artificial plant. So, if you are a frustrated plantita na from time to time namamatay yung tanim, then you can get yourself an artificial plant para wala ka nang poproblemahin kung hindi ka talaga gifted with a green thumb. Nasa sidetrack tayo, pag-usapan na nga natin itong si Peso Go. So ayun guys, nagbigay ako ng information sa loan app na to. At yung first niyang offer, akala ko na auto-disburse siya. Yung pag-login ko, nagulat ako guys na meron na kaagad akong approved na loan amount. Pero yung pala, nung pinindot ko yung apply now, I had to go through the application process. Sabi ko, kung meron kayong pambayad, because meron mga sabi-sabi na hindi maganda yung collection process ng loan app na to. Kung meron kayong pambayad, wala kayong ibang mautangan, at least yung loan app na to ay hindi po like 7 days lahat. May pa-terms siya. Yung first na naging offer yan sa akin was 21 days. So, 3 payments yan. 7 days apart. And then, nung second, kasi binayaran ko kagad, gusto mo lamang kung nag-increase ba, may naging 28 days na. So, parang 1 month na rin siya. Pero, hindi ko sinasabi, nyo kagad ha, i-download nyo kagad kasi may kalokohan pa rin yung app na to. Pero sinasabi ko lang na, number 1, kung PhilHealth lang yung meron kayo at yung loan app na to ay tumatanggap ng PhilHealth, then SEC registered naman siya guys. So kung may kasalanan siya sa inyo or medyo may foul siyang ginawa, pwede siyang isumbong sa SEC or sa CICC. Kung wala kang sarili mong GCash, pwede siyang mag-disburse. On the other hand, it could also be a red flag. Loan app na to ay hindi po buong natatanggap. Kumakaltas po siya ng 10%. So, dun sa first niyang offer sa akin na 2,500, obvious dun pala sa pag-present niya ng loan terms, magkakaltas siya ng 10%. So, sabi niya yung installment amount to is 2,250. Medyo confusing. That's why, guys, mag-ingat po tayo sa loan app na to. Napakita niyo yung amount. May 1,000, 1,000, 1,000, yung ganun. And total, meron mga ganun. Aside from sa kinaltas niyang amount, meron pa siyang ipapatong. Kaya ito yung babayaran mo sa loob ng 21 days. At sinasabi niya lang na, kunyari, 121 daw, pinapahaba niyo yung term para hindi siya, para ma-justify niya yung laki ng kanyang interest. Because remember, meron pong recalibrated interest sa interest tong si SEC. Nagpapalusot siya guys. Pero kung wala ka talaga mautangan at petsa di peligro, pwede ka namang umutang ng up to 2,500 sa loan app na to. Tikit ka na lang dun sa kanyang installment amount na pa 7 days. So, a total of 21 days and then may kaltas. So, sa 2,500, 2,250 na lang yung matatanggap niya. Installment, at least hindi siya 7 days, no? Pero may patong. So, mahal. Huwag nyo nang isipin yung 121 days yung last payment na sabi niya i-waive niya. Isipin nyo na lang 21 days siya. And for a loan that's 21 days to pay,
yung interest niya is masyadong mataas. Moving on, so sabi ko, matatanggap ba kahit na hindi nakapangalan sa iyo yung GCash? Yung GCash ko kasi guys, andito, okay? Saang lahat ng mga loan apps na yung tried and tested na legit, tulad ng mga loan apps na andito po, kasi ayoko silang magkatabi. Be honest ha, yung GCash na andito, GCash ng anak ko. Okay, verified, GCash ng anak ko. Siyempre, ayoko magkaroon ng dalawang GCash. Pero GCash ng anak ko. Pero yung pinang-apply ko sa loan app na to, okay, yung details, akin. So, yung loan app, guys, nag-disburse. Agad naman siyang nag-approve. Pero syempre, sinubukan ko muna sa 100. Kasi ang mahal ng babayaran mo sa loob ng 21 days, ha? Remember that. So, yung 190 pesos po yung natanggap ko. At babayaran mo siya ng installments, a total of 122 sa loob ng 21 days. That's patong na 20+%. Para sa akin, masyado talaga siyang mahal, plus nagkakaltas pa siya. So, nung binayaran ko yung 122 na yan, mga guys, kaagad siya nag-offer ng higher amount, 5,000 plus. And this time, hindi na 21 days. Naging 28 days na. So, every 7 days nagbabayad ka sa loan app na to. Mahal. Kasi yung 5,000 na yan, babawasan niya po. So, yung matatanggap is 4,500 na. I think 5,500. Basta may kaltas siya, guys. At may patong. Pero ang hirap po kasi humiram sa mga kamag-anak, kaibigan, at baka mag-away pa kayo. So kung may pambayad ka lang naman, at least sa loan app na to guys, dalawa lang po yung contacts na hihingin niya. Piliin na mabuti kung sinong gagawin yung contacts kasi nakalagay talaga na tatawagan niya. Marami po yung IDs na tinatanggap niya kasama yung PhilHealth. Na just in case yun lang yung meron kayo, at least makakautang kayo kung wala talaga kayo malipitan. Basta may pambayad kayo guys ha, kasi maraming sabi-sabi na hindi po maganda yung kanyang collection practices. And kung wala kayong sarili yung GCash, diba? Nakakatanggap pa rin. Ako guys, doon na ako, hanggang 100 na lang ako kasi yun nga, ayoko sa kanyang terms. Siyempre, kung hindi kayo komportable sa terms, ng loan app na to guys, huwag niyong ituloy. Just so we're clear, hindi po auto-disburse yung loan app na to. Although hindi maganda yung pagka-present niya kasi medyo loko-loko din siya, hindi klaro. Pero at least, kung masyado kang careful at praring ka, masisense mo talaga na may kaltas siya. At hindi po maganda yung terms niya. So, huwag niyo pong ituloy kung hindi kayo comfortable. Pero hindi po siya auto-disburse. Kasi nung nilagay ko yung GCash, kailangan ko pong mag-selfie. So, hindi po siya auto-disburse. By the way, yung loan app na ito, mayroon pong delete account. So, nagpa-delete ako ng account. So, pag pindot mo ng pagpapa-delete, you need to wait for 30 seconds. May pa-countdown siya. Siguro, pinapa-sure niya kung talaga bang gusto mong pa-delete. Pero ako sure na talaga ako nung magpapa-delete ako, guys. At meron pa siyang pa-survey, ha? Imagine the nerve na isama niya dito, well, obvious. Alam na nila na mataas yung interest nila. So, ayun, pagkatapos ng pa-survey niya, magpapadala po siya ng OTP. Account has been deleted successfully in the order, blah, 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 whatever. Ayoko nang balikan yung loan app na to. Share ko sa inyo kung anong meron para you know what to expect. So, ayun nga guys, sasabihin niyo up to 30,000 pesos na yung pwede niya pahiram. Pero, ako, alam niyo na kung anong anyo nito ha, kaya proceed with caution. Ipapaalam niya sa inyo kung anong mga data yung i-collect niya, anong purpose ng pag-collect ng ganung data. So, mag-a-agree po kayo doon at magbibigay kayo ng permission sa location nyo. Pagka-click nyo ng agree, so i-click nyo yung sign up kung first time sa loan app na to or magla-login kayo. Nagpa-create po siya ng password. Sa pag-create ng password, hindi siya mahigpit. Nakakaduda yung mga loan apps na ganito kasi what if no? What if mahulaan yung password? So, tinanggap niyo yung pinakamadaling password that I could think of, and for me, that's a red flag. Pagkatapos ng password, successfully registered at lumabas na meron siyang offer na 3,000 pesos. Pag huwag niyo na munang isipin yan, guys, kasi subject to change and final assessment. Charot. Nakaka-confuse siya kasi dun sa kabilang page may ganito. So, bakit ganyan? Anyways, again, huwag niyo nang isipin kasi subject to final assessment po tayong lahat dito. Like your loan purpose, expected loan term, so parang eme lang yan, guys. ID na kaagad. So, yung mga IDs na tinatanggap niya are ID, passport, SSS card, PRC, TIN, pwede driver's license, national ID, voter ID number, PhilHealth. Sabi ko sa inyo, pwede PhilHealth, pwede rin postal, OFW ID, and Pag-ibig, at saka GSIS. Pero guys, alam niyo na yung anyo nito, kaya proceed with caution ha. So, pipicturean niyo yung ID na yan, at pag picture mo kaagad yung nakaka-capture yung details. Maglalagay ka na lang ng gender. Just make sure na tama po yung na-capture niya before niyo i-click yung save. Hingi po siya ng ganitong information, and hingi po siya ng emergency 1, contact 1 and 2. Naka-state naman po na maaari silang matawagan, kaya piliin na mabuti kung sino yung ilalagay nyo dyan ha. Hihingi po siya ng personal information, and take note, hihingi niya po yung Facebook ID nyo. So, magpo-proceed ba rin ba kayo sa mga loan apps na yun hihingi ng Facebook? Dito pa lang dapat may nag-iisipan kung magkukontinue kayo o hindi. So, loan is under review at lumabas yung kanyang offer na 2,500 that we all know yung mga offer niya ay hindi po buong natatanggap. So, nasa inyo na yan kung magpo-proceed kayo o hindi. And I think I've said everything
something that that needs to be said about this loan app. So, hindi ko naman sinasabi na huwag kayong umutang, especially kung kailangan naman at may pangbayad. But I just want to remind you guys na hindi po lahat ng OLA na nasa SEC ay okay pong utangan. So, kung ayaw nyo dito sa KayPesoGo, meron po tayong mga list of legit loan apps na nasubukan ko. And so far, okay naman yung naging terms ng mga loan apps na to kaysa dito sa KayPesoGo. So, I guess that's all there is to share about PesoGo for now. And see you on my next vlog.